Sa likod ng mga pader at haligi ng ospital, saksi ang mga ito sa kwento ng mga taong may tapang at determinasyong harapin ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Ang kalusugan ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kayamanan ng isang tao. Noong 2023, ang chronic kidney disease o CKD ay pang-apat sa mga nangungunang sakit sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Edad, lahi, alta presyon at diabetes ay ilan sa mga pwedeng dahilan sa pagkakaroon ng sakit sa bato. Sa buong mundo, may humigit kumulang 800 milyong tao ang nagdurusa mula sa CKD, kung saan 7 milyon na kaso ay mula sa Pilipinas. Sa buong Rehiyon 12, ay mayroong naitalang 2,648 na mga pasyente na sumasailalim sa pagdadialysis. Mayong adlaw sa aton tanan. So ako gali si James Darl Agustin. Subong ako ang cost center manager or ang head nurse sang hemodialysis unit sang South Cotabato Provincial Hospital. Ang aton mga patients, regular ni sila, 3 ni sila ka group, Monday and Thursday group, Tuesday and Friday, and then Wednesday and Saturday group. So, ibig sabihin, ma'am, twice a week naman sila makita diri. And ang pinaka-regular nga treatment hours ang mga pasyente naton is 4 hours gina sila. So, pinakauna nila, ma'am, are kita waiting area sa gawas. Dito sila nagahulat sang ilang schedule. And then, after sina nila, ma'am, may mga konting interview kami, and then may mga gamay kami ang ginapormahan like consent for the treatment. Kaya very important, di man nabi na ang consent naton sa pasyente. After nila maka-consent, makadto sila sa aton kiluhan. Ang weight abi ni patient kay very vital na siya. Kay syempre ang aton kidneys is very responsible for the excretion of our waste. Pero kay guba ng ila kidney, so there is nowhere nga maka-escape si fluid. So magkilo sila didto, and then after nila kilo, ma'am, mag-proceed na sila sa aton nga treatment area or treatment station. Sa bawat pag-ikot na makinarya ay ang patuloy na pagdugtong sa buhay ng iilan nating kababayang humaharap sa sakit na CKD. Narito ang kwento ni Kate. Cynthia Ibrona, katikista. Ang ining case bisang sakit ko sa diagnosis ko, bata pa ko, kay ang diagnosis amo na siya dugay na, nag-trigger lang. Pero 9 to 8 years old ko, na-recall sa akon nga isip nga, ining right side ko lang, alin di sa hita ko, gaalay ni siya. Magtulog ko, gina-elevate, hindi gani hiluton. Isa pagid guro nga ko sini, kaysa nagabatyag ko, nagainom ko piniliver. Dating OFW sa Taiwan si Kate. Nang makabalik na ito sa Pilipinas, ay nadiskubreng mayroon na itong malubhang sakit sa bato at kinakailangan ng humarap sa hemodialysis treatment. Arabi ko sa Taiwan, gid, ang kontrata ko. Pagtapos ko sa Taiwan, 1 week lang ko sa Manila, nag-abot ang tourist visa ko pa Dubai. Wala na ako nagpudi dire. Nag-direct ko lakat sa Dubai. Paabot sa Dubai, daw mga 9 months, 6 months, bala ko sa Dubai. Nagbalik ko dire, kay may kontrata tapat ko sa Abu Dhabi. Oo, encoder, eskwelahan. Pagbalik ko lang, natingala ko nga, damo ka muna sa akon nga, yellow ka. Amo nagali ito. Ang kreya ko taas na. Automatic, pagpuli ko halin sa gawas. Though month lang siya, nagpa-laboratory ko, nakibot ko nga ang kreya ko is 1/4 na. Isa sa malaking hamon na kinakaharap ng isang dialysis patient ay ang pinansyal na aspeto. Ngunit, kahit mag-isang hinaharap ang hamon na ito, di nawalan ng pag-asa si Kate, nagpursige upang madugtungan ang kanyang buhay. Wala bi ko knowledge, diba? Wala kami knowledge dialysis. Kaagi ko buang, 4 ka adlaw. Natoxic na ko, kay kinahanglan nagdi-dialysis ako. Di financial ang kinahanglan, kay syempre mag-down kagid man na sa hospital. Ano man ang i-sustain sa pamilya ko. Kay si Ermat, buhay pa sa tunga time, wala man obra si Ermat, suportado lang kami ka mga utod ko man. Kaya ang suporta, gusto man lang sa pagkaon namin, tubig, kurente, pagbalon sa mga bata. Hindi daw na kami nga, padialysis ko nila, kaya ang hambal nila, mapatay man lang daw yapon.
Diba? Amo ginang ano nila. Pero ginsugalan ko sa utod ko, sa mga utod ko. Sa nag-umpisa na, gambal ko sa isip ko, kung amo ni permi ang dialysis nga ginatawag na kwarta ang magwa, di ko ni kaya. Nagkuha ko sang ideya, tong upod ko, nga taga-dialysis, may sako na siya nga dala, or yan sa vlog lang sa kalag niya. Ang unod, tambo, inang mga dahon-dahon, kalamansi, baksang iyang manicure. Kin-amiga ko siya. Do mga 2 months naguro ko sa dialysis. Taga-dialysis, 2,000 mo kulang. Karon, ideya ko. Nag-upod ko sa iya. Pamasahian siya kung di kami magkanto. Una ginamon niya, nasdamupan niya duwa. Province. Kilala gid siya sa province. Di pag-abot na, mambalik. Sawari na si Angie. Mambalik sila, oh, siya. Ay, G, buhi ko pa, G. Amo gina-intonation sa mga si Sako, naagyan ko na, damo na kung nabatian sa mga opisina. Hindi ko na para nga maglain ko. O ay, doon nalipay man ko makahambal, pas lang buhi pa kuya. For 13 years, sobra sa dialysis. Pati ka sa hindi, self-supporting ko. Balan mo ang case ng dialysis, maskin gayda ka pa sa kwarta. Ubuso niya gid na iya. Kung gusto mo mabuhi ka, masumpunan ka buhi mo. Gapangayo ka grasya, hulagon mo. Kaya ang grasya, hindi man mag-abot nga, duho lang sa imo. May mga discrimination sa case namon, mangayo kami. Pero sa imo na lang na kung paano mo siya i-handle. Batunon mo lang, dayan mo sila. Ang mahatag, salamat. Ang wala mahatag, salamat, gyapon. Bakas sa mukha ni Kate ang pag-aalala. Sa tuwing naiisip niya ang magiging kalagayan ng kanyang nag-iisang anak kung siya ay mawawala na. Ginaistorya ko na ng mga utod ko. Patapusan nyo lang pag-eskwela niya. Tagain nyo lang siya sang ginatawag nga kurso. Bahala na siya kung anong nang iya nga subayon sina sa uli. Importante nga, hindi siya ma-behind sa mga utod niya man iban na nakatapos na. Palanggaan nyo gid. Kung ano pagpalangga ko sa iya. Amo mo na. Balaan niya naman. Kaya naistoryahan naman ako na. Mabalang ko siya na pala na ko ano manangtan mo. Basta kaayuhan lang. Ngita ka sang maamiga mo nga maayo. Hindi ka magadlok kung wala sa may magasto sa imo. Mag-working student ka. Importante na nga makatapos ka nga hindi ka makaluluoy. Amo lang gining number ko sa iya. Bilin ko naman na sa mga utod ko. Mayara man sa nanay nga iya. Pero kahit siyempre, nagdaklo siya sa akin. Siyempre, grabe man ang pagpalanga ko sa iya. Natagaan siya sa apelido. Kaya kung makatapos ka, makaplastar ka, ulikda, katiyuan mo, kung sino pwede mo mabuligan sa iyo. Pasalamat itong mga tao nga nakita mo nga naghabulig sa akon. Pagsisisi. Isang bagay na sanay noon pa naramdaman ni Kate bago pa namayapa ang kanyang ina. Kung maaari lang sanang balikan ang mga panahong nagkagalit ang dalawa, ay sana nakahingi pa ito ng kapatawaran at pagkakataong magkabati. Di bikan magbaot sa nanay ko. Dako nga sa lang nahimo ko sa iya. As in, wala, dako. Mamiss mo galit siya kung wala na. Kontra niya ko. Damo siya mga hindi naman maintindihan na niya duwa. Naabot sa point nga hinambalan niya ko. Ang nagtatak sa isip ko, nga agadugay ka pa. Kinakapoy ng mga utod mo kagasto sa imo. Mawala ka pa napatay. Amo nang tinaga ka nagtatak sa isip ko. Nadula lang siya nga. Wala ko kapalapit sa iya. Nahaya din siya. 21 days ba? 24 days or 26 days. Hulagi ko nagdungaw sa iya. Inugwa na siya sa balay. Padungaw ko siya pakaisa ko. Anong hambal ko sa iya? Nadula ka lang. Hulagi ko pa ngayon sa mali ganihimo ko sa imo. Mapatawad mo pa kaya kami. Nung nang pinakabukat, kinabilin sa kasing-kasing ko nga. Nadula siya nga, wala iko pa nga, pasahit lupa.
Sa kabila ng lahat ng hamon, ang pananampalataya ni Kate ang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa upang magpatuloy na lumaban. Mag-dialysis ko, bago ko na magpungko sa akon nga, ginapangamuyo ko nga, ipuli lang ko. Buhi upatay. Amo na nga ako, kung may ginabatyag ko, lain ko matyag ko. Gamba lang ko, ipuli lang ko. Hindi ni siya pagtilaw sa akon. Kaya wala gatag ang inuusang pagtilaw Kitaya ang gatag, sakit sa kagalingon ta. Ginhalungan kita naghatag sang aton yung sakit, di ba? Kita gakaon, ang higko ang gusulod sa baba ta, di ba? Siguro mambal ko lang nga, may purpose pagoro, kung aaari pa ko. Mapatawad mo ako. Dawata ko sa imo kaharian, nga malimpyo. Wa ako sang matawhay, nga wala sang kasakit, kag malipayon nga maghalin diri sa kalibutan, padto dira sa imo. Kay kabalo kung ang kalipay ara gid tananda sa imo tanan. Mulaw na. Tawhay ang isip ko una pa, wala ko nadlok ng kwaon ko anytime. Kung may ara ko kabuhi nga, para sini, natagaan mo ko sang dugang kami, nagro pa nga kabuhi, na-enjoy ko pa. Napasalamatan ko gid pero may ang blessing nga pagkaon nga pero-perar mo. Ang blessing nga kabuhi nga dugang sa adlaw lang tanan, gabi sa tanan. Sa mga tawo, na naging instrumento ni Lord, ipadala sa kalibutan. Yan. Gahatag sang panginanglanon ko kasi nagakinahanglan man. Walang na. Salamat. Mag-isa man si Kate sa kanyang pakikipaglaban sa sakit na ito, ngunit hindi lahat ng pasyente ay katulad niya. Ating saksihan ang kwento ni Tatay Mario. Veterano na kung maituturing si Tatay Mario sa pagharap ng hamon sa buhay. Sa loob ng mahigit 6 na dekada sa mundong ibabaw, sa kauna-unahang pagkakataon ay kailangan niyang humarap sa panibagong hamon na ngayon niya pa lamang mararanasan. Ako si Mrs. Jocelyn Ortiz. Ako naman, ang iya mister, si Maria Ortiz, na ribandere sa Poblasyon Prof. Elibensi. 66 years old na ako. Ako 65 years of age, senior. Sa una nga, bago pang dialysis ko, medyo luya pa ko kay niwang man ko. Pero karon nga nagsigi-sigi ng kuan, dobles man ako kay ang ako nga konfirmi sa simbahan, panalangin jud sa iya. Nga tagaan niya pa ko sang sugpon nga kabuhi. Subong, dobles ako kay basta wala man lang ang dialysis ako subong. Mahirap para kay Nanay Jocelyn ang malamang may sakit ang kanyang mister at kinakailangang sumailalim ito sa hemodialysis treatment. Alam niya ang hirap, pagod at pangangailangang pinansyal na haharapin ng kanilang pamilya sa isang panghabang buhay na gamutan. Luha mo sir, nga tawag nga dialysis, siyempre maintindihan to man nga lifetime na siya. Sa sitwasyon namon, diin kami makuha sang panggastos. Pero daw, bless man kami sir sa ito nga time nga itong ikikwan siya nga diagnose nga i-dialysis. Doon ginaoperan man sa sang utod niya kaya hindi man gusto ang utod niya nga mawala siya. Ipasimpalad man sang utod niya ang iyang kabuhi. Siling sugot ang utod niya nga dialysis na lang siya. Buligan niya kami sa umpisa. Siyempre hindi gutaman sir mag-umpisa ka sa dialysis. Mayo lang kay damo man sa mga friend aside sa mga relatives namon, mga pamangkin niya, mga batchmate niya, nagahatag man support sa iya sir ba hasta na-survive kami. Sa unang taon ng pagpapadialysis ni Tatay Mario ay mahigit kumulang 3,000 piso na ang nagastos nito sa 1 linggong gamutan. Ito ang dahilan kung bakit ilan sa mga naipundar nitong ari-arian ay unti-unti na nilang nasangla upang masustentuhan ang pangangailangang pinansyal ng pagpapagamot nito. Sa una sa private, 1,050, wala labot ang bulong, ang mga pang-inject sa hemoglobin, kung mag-ilis ka sang dialyzer, another additional, laboratory. Kaprindagid sang area nga gamay Ang ako na lubi nga ubos ugid ko putod para sa kabuhi. Kaya ang lubi makakatanan mo man na liwat. May mga sandaling panghihinayang ang naramdaman ni Tatay Mario. Nagnanais siyang sana ay inalagaan pa niya ang kanyang sarili noong mga panahong malakas pa siya. Mga panahong hindi niya na maibabalik, ngunit tanging ang sarili lamang ang masisisi.
May time nga isa nga, kung nag-isahanan ka nga may kamuni-muni ka, isa daw makabasol ka. Pero ang pagbasol mo, wala sa Ginoo. Tungod ako ang naghimo sa akong sakit. Tungod sa akong nga mga bisyo dati, nagainom, pero wala ako nagasigarilyo. Tapos ning mga pagkaon nga ginakabawal unta, amo na ang akong nga Paborito. Pag-aalala. Yan ang bumabalot kay Nanay Jocelyn sa tuwing naiisip niya ang bukas na haharapin ng mag-isa kung maagang kukunin ng may kapal si Tatay Mario. Pag maisip ko hanggang sir, basta isahan ko, na ano kaya kung sino sa amon ang mauna? Dapat hindi lang siya kay base hindi ko kaya ba. Daw sakit din nga batunon sir. Daw ginaisip mo pa lang. Daw hindi mo kaya batunon, pero kung pagbuot sang Ginoo nga mo sina, wala kita mahimo Tanggap na ni Tatay Mario ang kanyang kapalaran. Ipinapa sa Diyos niya na lamang ito, simula nang madiskubre niya ang kanyang kondisyon. Pag-umpisa pa lang sa akong nga dialysis, itugyan ko na sa Ginoo ang akong nga kalag, kung ano giman ko sa akon, pasayluhon niya ko, tungod siya man ang hatag sa akong kabuhi, pag siya man ang may katungod nga magkuha sa akong nga hulam nga kabuhi. Hindi sapat ang mga salita upang maipahayag ng mag-asawang Ortiz ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Ngunit isa itong instrumento upang maipahayag ang kanilang damdamin habang sila ay nabubuhay pa. Isang mensahe para sa isa't isa ang kanilang iiwan, patunay ng matibay na pagsasamahan na umabot sa mahigit 4 na dekada. In case, kung ano gid man ang matabo sa aton, hindi taman bala na aton nga kabuhi nga duha, dede ako o ikaw ang mauna. Basta sa piyak nga kinabuhi, kita na lang tagyapon duha. Pero ang biling ko lang nga kung sino ang mauna, hindi lang naton pagpabayaan gihapon ang atong kabataan, kagaapuhan, ulit doon gid naton sila. Ang iyo ko lang sa ginaampo ko lang gid sa Ginoo nga kung pwede pa lang tagaan niya pa kita sang extension sang kabuhi para nga ma-enjoy pa naton nga duha ang aton nga life diri sa kalibutan niya habang buhi pa kita nga duha. Sa ako naman daw may last will testament kita. Ang ko lang kung ako man mauna, hindi lang makabalaka. Hindi lang pabaway ato mga apo, ang mga bata mga ato ng apo, ang ato nga babae nga adopted, hindi lang siya babae. Pero sa ako lang, ara ko kusog ang ako nga huna-una nga si Lord, hindi pagigog pagkuhaon. Amo na. Nawigon pa kami ni Lord kay wala pa namon nakita ang success ang amon nga princess. Amo na sila nga sa puso mo na sa ati. Kuanagid till death do us part na kami. Ang paghigugma sa iya hasta sa kamatayon na. Lakas ng loob, suporta at pagmamahal ng pamilya ay ang mga bagay na pinanghahawakan ng ating mga dialysis patients. Hindi matatawaran ang katapangan na ipinamalas ni Kate at Tatay Mario sa araw-araw nilang laban upang patuloy na madugtungan ang kanilang buhay. Ang mga ngiti sa kanilang mukha ay hindi lamang nagpapahayag ng kanilang tapang, kundi pati na rin ng pag-asa na nais nilang iparating. Hindi ko nahadlok, promise. 3D ko, anytime ko ako sa ni Lord. Kaya nga, mas hapos ang acceptance kag faith kung ara sa kasing-kasing mo. Wala ka dapat kahadlukan. Ang nabilin mo nga kabuhi sa kalibutan, i-enjoy mo nga wala ka sang may masakitan niya isig kapareho mo. Enjoy mo na siya. Kaon ka, tulog ka, lakat ka. Wala ka dapat kahadlukan sa kinamatayon. Promise. Hindi lang sila magdula sa paglaom, bisan sa amo sina nga sitwasyon, kapit lang sa Ginoo. Kag buligan ginila ang ila kaugalingon nga pagsik man sila makahatag sang kuan baskin paano mag-exercise, take sang sakto nga bulong, kag hindi gid magkalipat sa pagpanawang ngayo sang bulig sa Ginoo. Mensahe mula sa puso ang gusto namang ipaabot ni Nurse James para mas mamulat at maunawaan natin ang buhay at pinagdaraanan ng ating mga dialysis patients.
Well, actually, ma'am, amo gina siyang realidad nga hindi naton pwede ma-deny. Pero actually, maskin kita, ma'am, dito mangyapon ta pa kadto sa finish line nga ginatawag. Ang hemodialysis treatment, abi, ma'am, ang purpose niya is to add up isang ilang life. Kasi may mga CKD patients nga pwede sila makabalik sa trabaho nila. May mga CKD patients nga nanggandor sa dialysis nga hindi na gid sila kabalik. So, with that stigma, ma'am, walking dead siya actually, ma'am. Come to think, sang mga patients naton nga nag-strive para manugtungan ng ilang kabuhi. Di ta mag-look up into walking dead. Dito ta mag-focus sa how they strive para makasurvive or mga warriors para masumpunan ng ilang kabuhi. So, I think kung dito ta mag-focus o dito ta magtulok, do hindi siya negative pamatian. Do kumbaga magiging best example sila nga paano sila magkaroon ng positive outlook in their life even nga mayara sila sa chronic kidney disease. Ang tulong at suporta mula sa ating gobyerno ay nagtatanggal ng bigat na kanilang pinapasan sa bawat araw na kanilang hinaharap. Ang pagsulong ni Governor Rinaldo S. Tamayo Jr. ng libreng pagpapadialysis at libreng hospitalisasyon sa probinsya ay hindi lamang nakatuon para sa ating mga kababayang may chronic kidney disease. Binibigyang halaga din ito ang iba pang mga programang pangkalusugan para sa lahat ng South Cotabateños. Layunin nitong mabawasan ang bigat na pinapasan ng ating mga kababayan at magbigay ng pag-asa para sa lahat ng mga nangangailangan. Ako si Dr. Conrado Imbrania Jr., Chief of Hospital to sa South Cotabato Provincial Hospital. COVID nga bulig ang nahatag sa aton nga provincial government pinaagi sa aton bulhalang doon nga governor nga si Governor Rinaldo S. Tamayo Jr. Nakaabay sila sang libre nga dialysis not only sa dialysis ni kaya ko may programa manggid ang aton nga provincial government nga free hospitalization. Nangin porsigido si Governor abi sini sa una nakita niya nga may ara kita damo nga mga pasyente nga ginatagaan sang bulig sa aton nga PSWDO. Damo kita gina-assist dira ang dialysis related nga gapangayo sila bulong, gapangayo sila sang inubayad sang ilang nga dialysis. Governor sa niya, we will have our own dialysis machines para nga i-cater ining mga pasyente kini kay at least kahit papaano although naghahatag man kita sa assistance gyapon sa to iban nga mga pagpasyente nga gina-dialysis centers dito sa South Cotabato pati sa Jansan gani pero mas manami gid ang mayara kita. So dako gid nga bagay kitungod nga atong na-accommodate na atong nagamay na sila pero siyempre isipon mo wala nga libre ang tanan nga gina-provide sa provincial government so dako ang pabor nga hatag sa ila. Kag hindi lang na nagaplano pa nga aton pinalangga ang governor nga i-expand pagid ining dialysis services naton diri sa South Cotabato by adding more dialysis chairs nga make available sa aton nga mapumunuyo nga kinahanglan sa dialysis. Kag ang plano pa niya nga ibutangan man sa mga dialysis machines ang mga iban pang hospital nga sa provincial government sa South Cotabato, particularly ang Pulumulok Municipal Hospital kag Norala District Hospital. Dahil dito, labis-labis ang pasasalamat ng ating mga benepisyaryo tulad ni Nakate at Tatay Mario sa tulong na ibinigay ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato sa pamamagitan ng libreng dialysis at libreng hospitalisasyon. Wala man nagpaltos ang province sa amon maginahatag. Basta may pundo lang makakuha kami. Siyempre, subong hindi lang pang malam ang dialysis. Pabata ang edad, ga-dialysis. Diba? Salamat nga mabatian namon sa radyo kung kis ang ginapukusan niya gid ang amon nga case ba. Itagaan niya gid sang building, gid pa buildingan niya pa. Kung mag-abot na nga matapos, dako na gid nga bulig na. Munang ginaano namon nga salamat sa programa niya. Siyempre di ko dugay na nga sang gobyerno eh. Siya lang nagpadayon, di ba? Sang panahon niya subong. Sobre sang provincial dialysis, dako ginamon nga pasalamat tungod nga dako nga bulig sa amon nga mga pigado. Hindi lang sa akon, halos tanan diri sa South Cotabato nga may ara sakit nga amon nga dialysis naka-abil gid. Dako nga bulig kay nga man sa adlaw sa two times namon nga every week nga kwan. Wala na kami sa maginabayaran. Inject na lang ang amon nga ginabakal. I-provide na lang kami sa bulong na lang, sir. Dako gid nga blessing. Kuno la si Gov Tamayo naka kwan sini. Dako nga kwan sa amon gyapon. Siguro kuno la si Gov Tamayo wala na ko diri sa kalibutan. Sa likod ng mga pader at haligi ng ospital, tagos sa puso ang mga kwento ng katatagan at pananampalataya na hindi natin madalas nasasaksihan.
Si Kate at Tatay Mario ay buhay na patunay na ang daloy ng pag-asa, lalo na sa probinsya ng South Cotabato, ay tama at maayos nating natatamasa.